ng mensahe about third heaven. So siguro may mga manonood ngayon sa Bicol. Gusto ko pong pasalamatan ang mga pastor sa Bicol, na Pastor Joy, ang kanyang mga alagad. Pastor Joy, Happy New Year. Sina Pastor Nilo, pagpalain kayo ng Diyos diyan sa Sorsogon. Pastor Charles, din si Pastor Jan. Pastor Pido, masarap yung pilinat. Okay, sa lahat po ng mga kapatiran, ganoon din sa Pastor Winwin Amoto, Pastor Daniel, napakarami pong pastor na dumalo sa Bicol, at pati si Pastor Badong Naga. So, at napakaganda ng gawain. Amen. Lahat na-bless. Kasi mula Sabado. So, itutuloy ko po yung mensahe nila sa Bicol about third heaven. Kasi hindi po third heaven ang tinalakay ko doon. Okay, so ngayon ko tatalakayin yung mensahe sa Bicol. So, ano po ba yung third heaven? So, my first, second, third heaven. At alam natin na ang first heaven ay atmospheric. Yan yung mga ulap na yan. At ayan po ang first heaven. At yung second heaven, yung solar. At ang third heaven, yun na yun. Yung kinalalagyan ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos, yung third. Kasi hindi ito kaharian ng Diyos na lupa. Ngayon, ang tanong, sino ang unang pinakitaan ni Lord ng third heaven? Ayon sa karamihan, ang una daw nakakita, si Pablo. Amen. So, si Pablo daw ang una. Doon sa third heaven, nabanggit ni Pablo ito, na merong nakita si Pablo, nakarating siya sa third heaven, marami siyang nakita doon, at higit sa lahat, mensahe. Ngunit, hindi siya yung tao na dapat mangaral noon, nung nakita niyang mensahe. Ay, sino, pastor, ang nauna? Nauna pa pala kay Pablo. O, di ba? O, si Pablo, wala pa si Brother Branham noon. So, ang tanong, sino yung nauna na nakakita ng third heaven? Okay, so, tingnan natin sa Bible. Noon pong buksan muna natin yung Matthew, chapter 3, para makita natin ang kauna-unahang nakakita ng third heaven. Matthew, chapter 3. Okay. Sabi po rito, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened. So nabuksan. Yung third heaven nabuksan na noon sa baptism ni Jesus Christ. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So, ang third heaven sa bautismo ni Jesus Christ
bukod kay Jesus Christ, merong nauna. Sino? Si John the Baptist. Kasi bukas, binuksan ang heaven noon. Hindi si Pablo ang una. Hello, tahimik lang si John. Pero, sino pwedeng makakita doon? Siyang nagbautismo kay Jesus Christ. At sa oras na yun, nagbukas ang third heaven. Ulitin ko, tatlo lang naman ang langit eh. Atmospheric, solar, and then the third heaven na. At sa oras ng bautismo ni Jesus Christ, nabuksan. Di ba sabi rito? And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened. So, ibig sabihin, bukas. Sumahing si John, pagtinga, kasi may narinig siyang tinig eh. Tumingala si John, nakita niya yung langit. Bukas. Ngayon, sino ang una? Si Pablo o si John? Ngayon, pero bago yun, kasi dito po, punta tayo sa Matthew 6. Okay, Matthew 6. Yan. Para makita natin. Dito sa sa 9. Sa Matthew 6:9, ito po ang sabi ni Lord. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven. So ano ito? Chapter 6 na ito. Tapos na ang bautismo. Tapos na nakita ni John ang bukas na langit. So ngayon, may itinuturo si Lord. Sa prayer, ganito ang ipanalangin nyo. Ano yung ipapanalangin? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. So, ipanalangin nyo na yung heaven na yun, yung nakita doon ni John, ipanalangin yung bumaba. May sinabi ba dyan, Pastor? Sabi po, thy will be done in earth as it is in third heaven. So kung ano ang nandiyan sa third heaven, ipanalangin yung ibaba dito. Hello? So ibig sabihin, kailangan yung nakita ni John, na nakita din ni Paul, ipanalangin yung ibaba sa lupa. At isa sa mga dapat ibaba na nandoon, kasi sabi niya, thy will be done in earth as it is in. Ibig sabihin, kung ano ang nandoon sa langit, yun ang gawin natin sa lupa. Kaya kung mayroong sabong bulang sa langit, magbulang tayo sa lupa. Kung may lasingan doon, maglasing din tayo sa lupa. Merong tungit sa langit, magtungit tayo sa lupa. So ano bang nandoon? Kabanalan. At higit sa lahat, yung mensahe nakita ni Paul na hindi po siya ang karapat-dapat na magdala noon sa kanyang panahon. Sabi ng Bible. Amen. Ngayon kung alam niyo kung lalaliman pa natin to, maging doon sa Old Testament, may nakakita na ng third heaven. Kaya lang dito sa panahon ng ating mga propetang nakaraan, ang kauna-unahan sa panahon ni Jesus Christ, si John. Amen. Pero ang alam ng marami, si Paul. No, si John. Kasi nung bautismo si Jesus, bumukas ang third heaven. Siyempre, alam nga na yuyuko si John. May narinig siyang tinig. So, tumingala siya. Nakita niya. Bukas eh. Amen. Sabi po rito, now, balik tayo doon sa propeta.
sabi po rito, now, going this away, the first thing is the spirit of man that died and rose again. So, ang espiritu pala, namamatay. Pero anong klaseng kamatayan? Yung namamatay bang hindi na buhay? Ang ibig sabihin ng kamatayan, separation from God. So, ang espiritu, pwede itong mahiwalay sa Diyos, mamatay. Pero sabi niya, and rose again. Pwedeng mabuhay. Christ, the Holy Spirit. Sino raw ang Holy Spirit? Christ. That's what influences the believer going upward. So, ang ibig sabihin, kung walang Holy Ghost, malabo na maligtas ang tao. Kasi dito, habang nasa lupa, kapag may Holy Ghost ka, siya yung nag-i-influensya sa tao para makarating doon. Siya yung nag-aakay sa tao, siya ang nag-kumbinsi sa tao para tanggapin niya, maniwala siya sa naririnig niya. Okay. The next is angelic beings. The next is heaven itself. The third, heaven. So, ang third heaven, talagang binabanggit ito sa Bible. At lalo na sa propeta. Oh my, sabi niya, I see something glorious. Saan? Sa third heaven. Okay. When Jesus died yonder at Calvary for a propitiation for our sins, He died not a just man. So, namatay si Jesus Christ, hindi siya matuwid. But a sinner. May kasalanan ba si Jesus Christ? Namatay siyang makasalanan. Pero sabi niya rito, not of His own. Namatay siya, inako niya kasi ang kasalanan natin. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya nga kung ang paglilingkod mo nilalaro-laro mo, kung wala si Jesus Christ, walang maliligtas. Kasi siya ang umako ng kasalanan natin. Kasi kung tayo lang, ano sabi ng Bible? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Wala naman, malilinis ba tayo ng sarili natin? Ang nakalinis sa atin yung dugo ni Jesus. Kaya hindi natin dapat laro-laroin itong paglilingkod na ito. Sabi niya, namatay siyang marumi, pero dumi natin. Hindi siya kanyang, sabi niya, not of His own, but mine and your sin, sent Him to the regions of the lost. And I can see Him when He died yonder on Calvary, hanging between the malefactors, crying, my God, why hast thou forsaken me? And when He gave up the ghost and bowed His head, His spirit went and preached to the spirits that were in prison. So, noong namatay si Lord sa lupa, yung espiritu niya pumunta sa fifth dimension. At sabi doon, nangaral doon sa mga nakakulong na espiritu that repented not in the long suffering of the days of Noah. Hindi sila nagsisi. So, ibig sabihin, mga nakabilanggo nung mamatay si Jesus Christ, ang daming mga nandoon na nakabilanggo. Kaya ba niya? The scripture says so. And now, 6. There was the gospel must be witnessed to all the earth. Buong daigdig ito. Kaya nga dapat yung mga believers sa iba't ibang bansa, gawin na nila ito. At tayo dito tayo nilagay ni Lord, gawin din natin dito sa ating lugar. Okay. Beginning at Jerusalem and to go through Judea, Samaria, and all over the earth. And according to statistics of the church, and we have only witnessed to 1/3 of the earth
to this time. So sa panahon ng propeta, 1/3 pa lang ang ibig sabihin, napangaralan. Sa buong mundo, ay lalo na ngayon. Ang dami kasing isinisilang ngayon. Ha? 2/3 of the earth has never known or heard the gospel of the Lord Jesus Christ. So 2/3 ang hindi pa nakakarinig. What a disgrace for 2,000 years of commission given by the Creator Himself, and we have been so neglectful. Naging pabaya daw tayo. Totoo po yan. Maraming Kristiyano, wala silang pakialam sa tao. Basta sila, dumalo. Hanggang doon na lang. So sabi ng propeta, naging pabaya tayo. Sabi niya, until 2/3 of the population of this earth has never heard the name of the Lord Jesus. 2/3. 1/3 lang yung nakarinig ng pangalan na hindi pa sigurado kung tumanggap. Yun po masakit. Amen. 7. Ito po ang mabigat. Sa lahat ng mga ngaral, makinig po tayo. Ito pong, resibo na naman ito. Now, in order to be a witness, kasi mga ngaral tayo, pero, para daw tayo maging witness, merong requirements. So, ibig sabihin, ang pwede lang mangaral, yung nakuha niya ang requirements, kumplito. Anong requirements, Pastor? A witness must first be qualified. Ang dami ngayon mga ngaral, basta natuto na, alam na yung mensahe, turo. Sige. Ang tanong, lahat ba ng nangangaral qualified? Kasi ang requirements para ka maging witness, qualified ka. Ang daming nangangaral, basta alam niya na ang mensahe, mangangaral. No. Ang sabi ng propeta, a witness must first be qualified. In the courts of our land, in the Supreme Court, and all the courts of justice, a witness must be first examined before he can be a witness. yung mag-witness pala sa korte, i-cross-examine muna yan kung karapat dapat siyang mag-witness. Tayo kaya kung i-cross-examine tayo ni Lord, karapat dapat ba tayo mag-witness? Kasi ang iba, nagtatayo lang ng religion, pera, ayun na, mag-witness na. No. Kailangan sigurado kang qualified na witness ka. Ayan, propeta po ito sa witnesses. Chicago, Illinois. Thursday, sabi niya. So sabi niya, in the Supreme Court and all the courts of justice, a witness must be first examined. So ang unang-unang ini-examine dyan, yung witness. Before he can be a witness. Kailangan i-cross-examine muna ito kung karapat-dapat nga ito. And if the courts of our land in justice would require an examination before becoming a witness, then how much more will the God of heaven require an examination and a qualified witness before we are recognized in His sight as a correct witness? How much more anya dito sa pangangaral? Kasi, di ba,
Sa Bicol po, maraming naka-uniform ng sundalo. May sapatos din. Ang sombrero sundalo, may armalite din. Pero hindi naman totoong sundalo, in PE pala. Lalo na sa panahong ito, marami ang hindi po qualified. Kasi kailangan kung ikaw ay police, may tsapa ka. Meron kang resibo na totoong lingkod ka nga. At merong palatandaan ang tunay na lingkod ng Diyos. Kung wala ka nun, paano ka magiging tamang witness? Labas mo niyan, witnessan lang. Kasi kailangan maging qualified tayo, sabi po ng propeta. Amen. Hindi ko po ito aral, ha? O, sa the third heaven, nandito po. Yan. Look at our Lord. After His great earthly coronation, when He was baptized, and God, the Holy Spirit, come ascending out of heaven in the form of a dove, and filled His tabernacle. Immediately, He was taken into the wilderness for 40 days and was tempted of the devil. Ayan, si Jesus Christ mismo ito. Natesting siya. So ba, bilang, kasi mag-witness din siya. Sa lupa. Mangangaral siya. Pero kailangan malusutan niya itong testing. So, ito yung first step para sa cross-examination. So, tinempt siya ni Satan. 3 uri na temptation. Lahat nalusutan niya. Paano yan kung may temptation na hindi mo nalulusutan? Paano ka maging witness? Amen. So kaya marami po ang bagsak pagdating sa true witness ni Lord. Yeah? Okay. Si Paul, I believe it was Paul who after speaking of the third heaven, anong makita ni, kasi mabigat po yung nangyari kay Paul. Biro mo makita mo ang loob ng langit. So, kaya nga si Satan nagalit kay Paul kasi pag ito binitiwan ni Paul yung nakita niya doon, baka pwedeng magyabang si Paul. Kasi pwede niya sabihin, ay nakarating ako sa ganito. So kaya sabi rito, I believe it was Paul who after speaking of the third heaven, then immediately talk about the thorn in the flesh. Hello? So binakbakan si Paul ni Satan. Binigyan siya ng tinik sa laman para hindi siya makapagyabang. Kasi pwedeng ipagyabang ni Paul yun. Biro mo langit, nakita mo ang loob. Nasabi po doon, unspeakable joy ang naramdaman. At yung mga nakita ni Paul doon, na naroon, hindi may drawing kung gaano kasaya. Ang nandoon. Hello? So si Satan na ano kay Paul, kailangan bigyan ko ito ng ano para hindi ito, magkwento man ito, hindi ito paniniwalaan. Bakit? Meron siyang tinik. Binigyan siya ni Satanas ng ganun karamdaman. So, thorn in the flesh. Matapos niyang mabanggit yung third heaven na nakarating siya doon. Naririnig kasi ni Satan yun. Amen. Hello, kaya sa mga panahon nila at maging sa panahon ni Brother Branham, may mga hiwaga si Brother Branham na natuklasan na ayaw niya munang sabihin. Mabuti na lang tayo nakatuklas. Hindi niya binanggit noon yung mga natuklasan ni Brother Branham. Isinulat niya lang. Kaya nga, maging yung mga anak ni Brother Branham, hindi nila alam. Yan pong masakit. Anak mismo ng propeta, second coming.
hanggang sa namatay si Billy Paul. Second coming ang mensahe nila. Okay. Pero salamat sa Diyos na natuklasan natin ang mensahe ng propeta. The third coming. Na galing ang third coming message sa third heaven. Yung natuklasan ni Paul, na hindi niya mabanggit-banggit, yung nakita niyang mensahe doon, si Brother Branham ang naka-interpret. 7 seals, Brother Branham. Sabi rito, 11. Sabi po, the token. Alam natin na mayroong First Testament, Second Testament, and Third Testament. First coming, second coming, third coming. At merong tatlong klaseng world. Water world or water age. Blood world and the token age. Okay. Ano ito? Adam sa First Testament, Jesus Christ, Second Testament, and the prophet sa Third Testament. Paragraph 89. The only one thing I'm responsible, tulad din natin. Isang bagay na tayo'y responsable. Isang bagay, lahat tayo, responsable, is to preach it. Kailangan i-share mo ito. Tanungin mo ang sarili mo, wala ka pa bang alam? Sino mo? Tas nga ang kamay dito nung walang alam sa mensahe. Meron pa ba? Responsibilidad yan ng Kristiyano. Kasi believer tayo ng propeta. At sabi niya, the only one thing I'm responsible is to preach it. It's God's business to look out for that predestinated seed. So, hindi naman tayo nagbo-born again. Pero ang mahalaga kasi, faith cometh by hearing. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao kung wala siyang naririnig? So, ito yung responsibilidad ng Kristiyano. Ipangaral mo ang mensaheng ito. At kapag narinig ito ng may binhi, babangon yan agad. Ha? Okay, sabi niya, there is going to be there, though, because they are going to be there. Each one of them, one with the other, the water age, the blood age, and of the token. So, merong mga naligtas sa First Testament, nakarating doon. Meron din sa Second Testament, nandoon na rin sila. At meron din sa ating panahon. Pero paano mangyari yun? I-preach mo ito. Sila noon, nangaral. Panahon ni Jesus Christ, nangaral sila. Kaya marami rin ang naligtas noon. Sa panahon ng Old Testament, nangaral din sila. At marami din silang naligtas noon. Amen. 12. You has He quickened. What does quickened mean? Made alive. Yung word na quicken, yung ikaw ay mabuhay. Just about gone. But He quickens you just by the earnest money. What it will be? What will it be when you really get a hold of the dividends? Kumbaga, tinatanong niya, ano ang pakiramdam mo? Kumbaga sa nagninegosyo, nahawakan mo yung tubo. Kumbaga, kasi business, God's business po ito. Ibig sabihin, kung doon sa ating mga pangangaral, merong magagandang nangyayari, ikaw mismo ang makakaramdam ng saya. Amen. Katulad natin dito, sa paghayo natin, merong mga naliligtas. Tulad ni Pastor, masaya po ako na mayroong naligtas sa pangangaral ko. So ito po ang tinutukoy dito ng propeta. Sabi niya,
will it be when you really get a hold of the dividends? Oh, no wonder Paul caught up into the third heaven said, eye has not seen. Doon sa third heaven, although sabi po ng Hebrews 11:3, na yung mga bagay na hindi nakikita, o yung mga bagay na nakikita, kinupya ito doon sa hindi nakikita. But, itong salita na ito na eye has not seen, maaring yung, kung meron doon, na nandito ngayon, pero iba. Ibig sabihin, kung mayroong tao doon, kakaibang tao, na hindi mo makikita dito sa lupa ang ganong klaseng tao. Bakit? Kasi sabi ng propeta, 17 ang babae. Nasamantalang sinalubong si Brother Branham, nung magpakilala, Brother Branham, ako yung binautismohan mong 90 years old. Paano hindi ka magtataka? Kaya, yung nakita doon ni Pablo at ng propeta, hindi mo yun makikita sa lupa. Eye has not seen, ear has not heard. So, ibig sabihin, yung mga awitan doon o anumang mga naririnig nila doon, hindi mo yun maririnig dito sa lupa. Iba! Amen. Neither has it entered in the heart of man. Walang pwede, kumbaga, ni sumagi sa puso nila ang kanilang mga nakita at narinig. So, kung ikaw ay totoong Kristiyano at naririnig mo ito, baka sabi, Lord, kunin mo na ako. Lalo kung puro ka utang. Tapos may iniinda kang sakit. Baka yun ang prayer mo na marinig mo ito. Na hindi pa pala hindi nakikita dito sa lupa. Wala tayong ganong klaseng makikita dito. Kakaiba ang nandun. Pero wala kang utang doon, walang hospital doon. Anong klaseng lugar yun? Walang school? Hello. Hindi mo nanasain yun na makapunta ka na ron. Kung punong-puno ka dito ng problema. Abay, Lord, kunin mo na lang ako. Ilipat mo na ako dyan. Di ba? Kasi iyan po ang pagkakaiba. Kaya nga kasi nakakapagtaka na bakit ang daming tao gustong-gusto ang lupa. Itatanda rin naman siya. At mamamatay rin naman siya. So kung iyon ang talagang mangyayari, i-ready mo ang sarili mo na karapat-dapat ka nga doon. Kasi sigurado mamamatay ka. Sabi niya, eye has not seen, ear has not heard, neither has it entered in the heart of man. Amen. Wala. What God has for them in store that love Him. What will that be? You talk about joy unspeakable and full of glory. Yan po ang nandoon. Ipaliwanag nyo nga yung salitang joy unspeakable. Hindi mo maipaliwanag na kagalakan. Yan po mabigat doon. Na yung nakita ni Paul doon, ang sasaya siguro ng tao doon. Kasi sabi nga ng propeta, walang tigil na papuri kay Lord ang nandoon. Puro lang kagalakan. Kasi wala na siya. Hindi mo kailangan doon matulog. Dito, pag napuyat ka, may tawag dito. Pwedeng magkasakit ka. Doon gusto mo, huwag ka na matulog. Walang sakit. Bawal doon ang sakit. Sige, mamili tayo. Doon o dito? Brother Pinil. Doon.
Gusto mo nang mawala mamaya. Di ba? Mahal na mahal ang taong lupa eh. Pero kung itong salitang ito, I has not seen. Pinakikita lang dito sa salitang ito na grabing kagalakan doon. Ang saya doon. Joy unspeakable and full of glory. You who were once dead in sin and trespasses, has He quickened together by the shadow of the shadow of the shadow. Agi-agi, tingnan niyo ang kabutihan ng Diyos. Sabi rito, dati tayong papuntang impyerno, makasalanan. So ang sabi niya rito, has He quickened together by the shadow of the shadow of the shadows. Ano raw yung naka-quicken sa atin? Yung anino tungo sa anino ng mga anino. Ano ibig sabihin nun? Ito po ang ibig sabihin. The shadow then into the creek into the river into the ocean. Ano ibig sabihin nun? Tayo po ay isang maliit lang na bagay. Tao, maliit po ang tao. Walang kwenta. Pero sabi rito, mula sa shadow, tumungo tayo sa sapa. So yung sapa, maliit din ito. Pero mas malaki na ito sa shadow. At hindi po ang Panginoon, dinala tayo sa ilog. Naging ilog tayo. So lumaki na sa sapa. At ang mabigat dito, yung ilog na yon, naging karagatan. So anong ibig sabihin? Ang sabi po ng propeta, si Adam ay little God. Sa panahon niya. At kumbaga, sa atin din, bawat Kristiyano, may kanya-kanya, kumbaga sa ilo, sa ocean, nagtabo ng isang tabo, bawat Kristiyano, galing sa ocean. Pero sabi rito, ikaw mismo ngayon ang ocean. Ikaw mismo ngayon si Jesus Christ. So ibig sabihin, yung mula sa shadow, mula sa isang maliit, ginawa kang malaki. Paano hindi ka lalaki nito? You and God are one. Amen. Di ba natin nakikita ito? Kung ano ang ginawa ni Lord, mula sa creek, sa sapa, naging river, yung river, naging ocean, mula sa shadow. Hello. Nakuha natin. So, hindi po tayo ngayon maliit. Kaya nga, ang mag-witness ngayon, may requirement. Hindi po ito basta-basta. Akala ng iba, yung maupo sa church, okay na. Oh, narinig ko na. Ang tanong, yung bang narinig mo, ano ang ginawa mo? Bagoongin yung narinig mo. Sinayang mo lang yung pagpunta mo rito dahil hindi mo naman nagagamit yung naririnig mo. Amen. Kailangan gawin. Okay. Ibig sabihin, hindi man tumanggap yung taong yan, hindi man yan maligtas, ang mahalaga, may ginagawa ka. Amen. Hindi naman tayo nabuborn again. Maski sa akin, kung ayaw ng tao, ay wala kang, ang mahalaga, may ginawa ka. Pero kung paupo-upo ka lang, tapos sasabihin mo, believer ka, yun ang pag-witness. May requirement. Paano ka lulusot kay Lord yan? Napaupo-upo ka lang. Hindi ka pwede. Amen. 12. Now I'm not trying to impersonate the great Saint Paul, because I don't. I seen too much of that in my life.
So, kumpara kay Paul, maraming bagay na hawig sila. Kaya nga sabi ni Brother Brown, I preach what Paul preached. Pero ayaw niyang i-impersonate si Paul. May sarili din siya eh. But say it was a little translation. I went to the first heaven. And if it's that way in the first heaven, what did Paul see when he went to the third? Oh, kung sa first heaven ay napakaganda na. Ano ang nandoon sa third? Sabi niya, no wonder he said, eyes not seen or ears not heard. It's that glorious. If it's that glorious in this heaven here, when you go into the third heaven, what must that brother have seen? Ano ang nakita ni Pablo? Na kung mismo dito sa heaven na kinalalagyan natin, maganda, pagdating mo sa third heaven, ano ang nakita doon ni Pablo? Na dapat itong kasabikan ng isang Kristiyano kung anong mayroon doon. Kaya lang ang tao, nasanay na ang lagi nilang kinasasabikan, panlupa. Kasi iniisip siguro nila doon walang cellphone. Doon walang Korean novela. Maraming wala doon na pangmundo. Kaya ayaw pa nila doon. Tama, mali. Kasi maraming tao, mas mahal nila ang mundo. Yan po ang totoo. Biro mo, wala kang cellphone doon. Ayoko doon, walang cellphone. If it's that glorious in this heaven here, when you go into the third heaven, what must that brother have seen? So yan po ang dapat nating kasabikan. Ano ang nandoon? Na kung saan nakita ni Paul, nakita ni Brother Branham, walang matanda doon, walang kalungkutan. Amen. And there's just too much doubt in the church yet to take a flight. Ayun. Ayan. Maraming Kristiyano ayaw pa nilang lumipad. Unang-una sa mensahe, ang tinutukoy po dito ng propeta, ayaw nilang lumipad sa third coming. Sa third heaven message. Bakit? Nagdududa sila. And there's just too much doubt in the church yet to take a flight. Ayaw nilang liparin yung mensahe ng propetang third coming. That's right. Got too many quills. Ano yung quills? Balahibo. Na ano? Too many loose feeders. Kaya pala hindi makalipad, maraming balahibong natanggal. So mga Kristiyanong spiritual balahibo, wala na sila. Kaya hindi makalipad. So you know what He does? He gives us the third work of grace. Ayun. So, pero marami pong wala nun. So doon sa mga third coming believers, binigyan sila ng Panginoon ng pagkakataon ng pangatlong grasya. Lakas, balahibo, upang liparin ang mensaheng ito. Abutin. He gives us the third work of grace. She stands back there and takes these big wings, and she begins to flap them like that, and a mighty rushing wind comes down through there, and all the loose feeders begin to fly. So tayo po yun. Pangatlong grasya, ibinigay sa atin ni Lord. Panghuli na po itong panahon natin. At sa atin ito binigay ng Panginoon upang ano? Makasiguro ang Diyos na makakalipad tayo.
Dahil ang binigyan lang nito ni Lord, yung lilipad doon sa mensaheng ito. Marami pong mga wala ng balahibo, sabi ng propeta. Nagdududa sila. Kasi kung sila po'y walang duda, at ito'y nakita nila, nandito sana sila. Pero bakit wala sila dito? Duda. Amen. Oh, when that mighty rushing wind comes, ano yun? Holy Ghost. From heaven, the baptism of the Holy Ghost, all the doubting feeders will fly out of you. Now, marami pong tanong, ano ba ang tunay na baptism ng Holy Ghost? Kasi sa Trinitarian, mag-tongues, matumba. Hello? Habang natutumba, nagtatangs. Eh, nangyari po ayun doon sa Paranaque. May church doon. Pag high tide, abot yung floor ng dagat. Pag low tide naman, walang tubig. Pag walang tubig, low tide, ang daming bumabagsak. Pero pag high tide, kahit isa walang bumabagsak. Bakit kaya? Walang na-explain. Yeah. Isa lang ang dahilan nun. Sinadya yung pagbagsak. Muro-muro. Amen. So, ang tanong, pastor, ano ba talaga ang tunay na baptism? Ang sabi ng propeta, clear understanding. Pero ang tanong, lahat ba may clear understanding? Dahil iyan pala ang patunay na baptize ka. Kung susuriin po natin yung clear understanding, ibig sabihin, nauunawaan mong mabuti. Parang katulad po yan ang nag-aral na yung pinag-aralan niya, nagagawa na niya. Yan po ang clear. Nagagawa na niya yung narinig niyang pinag-aralan niya. So, anong ibig sabihin? Kung yung mga mensaheng naririnig mo dito at hindi mo naman nagagawa, asan ang clear understanding doon? O, yung ibang mga Kristiyano hindi nga nila naunawaan ang tithes. Asan ang clear understanding? Tithes nga, hindi alam. Yung salitang humayo, hindi nila alam. Asan ang clear understanding doon? Paano mo maintindihan ito? Na sinasabing may clear understanding, baptized ng Holy. Maniniwala ko sa iyo kung nagagawa mo na yung narinig mo. Yan po ang clear understanding. Hindi mo namang ginagawa. Asan dyan ang baptism sa iyo? Wala. Zero. Amen. His experience must have been something like that of Paul's 2 Corinthians 12:2 and 4. If you're putting it down, Paul was caught up one day in a vision. Did you know that? And he saw things that wasn't expedient for him to even talk about. So, pinagbawal pala sa kanya ang kung ano ang nakita niya. Kasi hindi ito panahon para malaman ng tao yung nakita niya. 14 years, never even mentioned it. But listen at the difference between them. What Paul saw, he was forbidden to speak of it or to tell it out to the public. Binawal sa kanya. Hindi po katulad ngayon, pwede mo nang sabihin. But sa panahon ni Paul, kasi hindi pa napapanahon, ibinawal sa kanya. I don't believe he could do it. Why? A little trip I took one day
I've never got over it and never will. He saw things that he couldn't talk about. I guess he didn't have words to. He was caught up in the third heavens. In the third heaven. Pero binawalan siya. Pablo, huwag kang magsasalita. Tulad din ni John, huwag mong isusulat dyan ang nakita mo. Dahil ang panahon ng Diyos, hindi mo yan panahon. So may panahon at nagkataon sa panahon natin na hayag. Amen. Sa kanilang panahon, hindi nila ito alam. And notice, John being taken up immediately after the church age was a type of the raptured church. So ang rapture po after the church ages. So kung church age pa rin tayo ngayon, Malakay 4, wala pang nararapture. Kasi ang rapture, sabi niya, after the church age, after the Malakay 4. So, after the church age was a type of the raptured church. Immediately after the church age is over, this Laodicean church age, then comes the rapture. The church goes up like John did into the presence of God. That just swings my soul around, caught up at the rapture of the church. And it said, this place, the book of Revelation was written at the end of the church age. So ang Revelation na isulat after the church age. Kaya mahihirapan dito ang Malakay 4. Kasi nasa Malakay 4 sila. After ng Malakay 4, ang Revelation. Paano nila malalaman to? Nasa Malakay 4 sila. Nasa church age pa rin sila. Sa 7 church ages. Hindi sila lumulundag sa 7 seals. Amen. Okay. Last. The first throne was in heaven, judgment seat. The second throne was in Christ. The third throne is in man. So ang unang trono, nasa langit. Nasa judgment seat. Ang pangalawang trono, nasa kay Kristo. But, ang pangatlong trono, tayo. Kaya nga, pagka nagkikita kami or nagkakausap kami sa cellphone ng mga pastor, natatawa nga sila sa akin. Bakit sila natatawa? Kasi pag, hello! Hello, Judge! Ang tawag ko sa kanila ay Judge. Na iyan naman ang totoo. Tayo po ang Judge. Ngayon. Hindi yung Judge dyan sa munisipyo. Hindi nila mahuhukuman ang buong mundo. Tayo ang maghuhukom. Sabi ng propeta. Amen. Kaya, Judge Iman, kumusta? Hello, Judge Joy. Hello, Judge Pido. Tayo po ang judge ngayon. Amen? So, okay. Pasok na po tayo sa prayer. God bless.